Kumusta ka, kaibigan? Ang ating pag-uusapan ngayon ay isang maselang bagay. Pag-uusapan natin, sino nga ba si Marites at ano nga ba ang dyablo na nakadikit sa pagiging Marites. Ngunit pasintabi, sa may mga pangalan na Marites, hindi po ito tumutukoy sa inyo, kundi ito ay tumutukoy sa pagiging tsismoso at tsismosa. Atin itong pag-uusapan, mga kaibigan. Ating pag-usapan ang patungkol, mga kaibigan, kay Marites. Bakit nga ba naging famous ang pangalang Marites sa social media? Ito kasi, mga kaibigan, ay nagsimula noong pandemya, noong 2020, noong si Manila Mayor Isko Moreno ay nag-announce ng liquor ban na in-implement niya, mga kaibigan, sa syudad ng Maynila sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. Ito ang isa sa mga pinakasikat na balita noong taong 2020. Noong kasing nagkaroon, mga kaibigan, ng liquor ban, ay meron itong babae na nagngangalan na Marites na nag-oppose sa desisyon, mga kaibigan, ni Manila Mayor Isko Moreno na i-ban ang mga alak. Kaya naman, mga kaibigan, noong nagsalita si Manila Mayor Isko Moreno ay nag-trending ito dahil binanggit niya, mga kaibigan, ang mga katagang "Manahimik ka, Marites", at nagkaroon ng mga sikat na mga video patungkol, mga kaibigan, sa tinatawag nilang tsismosang Marites. At unti-unti na naging meme sa iba't ibang social media sites, maging sa TikTok, Facebook at YouTube. At ang salitang Marites, mga kaibigan, ay humahalili sa isang tsismosa na individual. Ngunit hindi may tatanggi, mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan, napakasarap talagang mag-usap, lalong-lalo na kung ito ay may patungkol sa tsismis. Ngunit ano nga ba ang binabanggit ng banal na kasulatan patungkol sa tsismis? Kawikaan 26 verse 20 to 25. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy, kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo. Kung maraming mapanggulo, ang tsismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. Ang matamis ngunit pagkunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Ang tunay na damdamin na mapagkunwari ay may tatago sa salitang mainam. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaring ang galit niya ay may tago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Oo, mga kaibigan, ang tsismis ay masarap na pagkain, lalong-lalo na pag ito ay mainit-init pa, at lalong-lalo na sa mga hindi inaasahan na mga bagay. Ito man ay totoo o hindi, mga kaibigan, dahil binabanggit ng isang Bible author. Sabi niya dito, mga kaibigan, "You may feel it no sin to gossip and talk nonsense, but this grieves your Savior and saddens the heavenly angels." Oo, mga kaibigan, ang ating pagchichismis sa ating kapwa at pag-uusap patungkol sa kanila ay isang bagay, mga kaibigan, na nagpapaiyak sa ating Panginoong Diyos at maging sa mga heavenly angels dahil hindi natin na ipapakita ang ating pag-ibig sa kanila. Ito pa, mga kaibigan, ang sabi ng isang Bible author sa GCB April 1, 1903, "Those who criticize and condemn one another are breaking God's commandments and are an offense to Him. They neither love God nor their fellow beings. Brethren and sisters, let us clear away the rubbish of criticism and suspicion and complaint, and do not wear your nerves on the outside. Some are so sensitive that they cannot be reasoned with. Be very sensitive in regard to what it means to keep the law of God, and in regard to whether you are keeping or breaking the law. It is this that God wants us to be sensitive about." Oo, mga kaibigan, sinasabi dito na tayo ay lumalabag sa kautusan ng ating Panginoon, ang mahalin ang ating kapwa ng katulad sa ating sarili. Ang paggawa kasi, mga kaibigan, ng tsismis o pagmamarites against sa ating kapwa ay hindi nagpapakita ng pag-ibig sa kanila. At patuloy na binabanggit ng isang Bible writer, mga kaibigan, "We are not to be tattlers or gossipers or talebearers. We are not to bear false witness. We are forbidden by God to engage in trifling, foolish conversations, in jesting, joking, or speaking in idle words. We must give an account of what we say to God. We will be brought into judgment of our hasty words that do not good to the speaker or to the hearer.
then let us all speak words that will tend to edification. Remember that you are of value with God. Allow no cheap, foolish talk or wrong principles to compose your Christian experience. Mga kaibigan, ang ating pagchichismis, pagja-judge, pagbibigay ng isang kwento na minsan ay walang katotohanan ay isang paglabag sa kautusan ng ating Panginoon na huwag tayo magsaksi ng walang katotohanan laban sa ating kapwa. At kahit na ito man ay may katotohanan, nais natin na ipakita pa rin ang pagmamahal sa kanila, lalong higit na kailangan nila ang pagmamahal ng isang kapitbahay, ng isang kaibigan. And more than gossip mga kaibigan, kailangan natin na ipanalangin ang ating kapwa. Isaiah 59 verse 1 to 4. Tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Natigmak sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri sanhi ng katiwalian. Ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. Hindi makaturungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman. Hindi rin matapat ang hatol ng inyong mga hukom. Ang inyong batayan ay hindi tamang pangangatwiran at ang pananalitan ninyo'y pawang kasinungalingan. Ang iniisip ninyo'y pawang kaguluhan na nagiging sanhi ng maraming kasamaan. Oo mga kaibigan, ang ating pagchichismis, ang ating pagiging marites sa ating kapwa ay hindi kaangkop-angkop sa harapan ng ating Panginoon. Ito ay nagbibigay ng higit na problema at hindi nakakatulong ito sa ating kapwa. Isaiah 59 verse 5. Mga itlog ng ahas ang kanilang pinipisa, mga sapot ng gagamba ang kanilang hinahabi. Sino mang kumakain ng itlog na ito'y mamamatay. Bawat napipisa ay isang ulupong ang lumilitaw. Oo mga kaibigan, makamandag ang salita ng pagchichismis, ang pagmamarites. Ito ay sumisira sa mga relasyon sa ating kapwa. At ito mga kaibigan, ang pinakalayunin ni Satanas, ang sapihan ang bawat isa ng demonyo ng chismis. Dahil nais niya na ibaon sa ating mga puso ang pagiging judgmental sa ating kapwa. At dahil dyan, inaakusahan natin ang ating kapwa at tinitignan sila na makasalanan at para bagang iniisip natin na tayo ay mas mabuti kaysa sa kanila. At kung ganito mga kaibigan ang ating iniisip, tayo ay nagpapakita ng walang pagmamahal sa ating kapwa at ito ay isang kasalanan na nagiging hudyat na mapalayo ang ating Panginoong Diyos sa atin. Ini-endure kasi natin mga kaibigan ang tunay na karakter ni Jesus na punong-puno ng pagmamahal. Na katulad ni Satanas, ang kanyang ugali mga kaibigan ay inaakusahan niya ang ating Panginoong Diyos na siya ay makasalanan. Kaya naman mga kaibigan, si Satanas, siya ang greatest marites, siya ang greatest chismoso, siya ang greatest accuser laban sa ating kapwa. At ito mga kaibigan ang pinapasa niya sa atin na kasalanan. Nais niya kasi na tayo ay mapahiwalay sa ating Panginoong Diyos. At upang sa ganun, maraming mga tao ang makakasama niya sa impyerno. Ngunit ito mga kaibigan ay binabanggit ng isang writer. We are exhorted to love as brethren, to be kind, courteous, forbearing in honor, preferring one another. Love for God and love for one another constitutes the divine credentials with the children of God bear to the world. By this, said Jesus, shall all men know that ye are my disciples, if you love one another. Those who cherish this love will secretly guard the interests of one another. No evil reports will be carried. Tattling and gossip will cease. Christ and the truth will be magnified. Oo mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Nais niya tayo mga kaibigan na magkaroon ng punong-punong pagmamahal, na maiwanan mga kaibigan ang pagchichismis, maiwanan mga kaibigan ang pag-uugaling marites sa ating mga puso, at wala tayong ibang babanggitin kundi ang pagmamahal ng Diyos at maihayag ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya naman mga kaibigan, kung tayo
ay mayroong ganitong pag-uugali. Nais ng ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Nais ng ating Panginoon, mga kaibigan, na layuan ang tsismis na habang maaga pa ay papatayin na natin ito. Hindi na natin ito ikakalat pa sa iba. At kung tayo ay kakausapin ng isang marites, ay tatanungin muna natin siya kung ito ba ay good news or bad news, o ito ba ay makakatulong sa ating kapwa. Kung hindi naman, ay nawa patayin na natin ito. Hindi na natin papakinggan ang tsismis. Ngunit kung hindi natin maiiwasan na mapakinggan ang isang tsismis, mga kaibigan, nais natin na ipanalangin ang ating kapwa at huwag nang ikalat pa kung anuman ang iyong narinig, kung anuman ang iyong nakita. Nakatulad mga kaibigan ni Salmista David, kanyang prinovoke ang tsismis. Psalms 55 verse 16, "As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice." O mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo ay humiling sa Kanya na mahirap tanggalin ang pagiging tsismoso, ang pagiging tsismosa, at napakahirap, mga kaibigan, na iwasan ito. Ngunit nawa ito ang ating panalangin, na nawa iligtas tayo ng ating Panginoon sa pagkakasala. Psalms 51 verse 5, "Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin ever before me." Oo mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Hilingin natin na mawala ang kasalanan ng pagiging marites sa ating puso, at tayo ay tutulungan ng ating Panginoon, at bibigyan niya tayo at papalitan niya ang ating pusong punong-puno ng pagkamarites, at ito mga kaibigan ay pupunuin niya ng lubos-lubos na pagmamahal niya upang maipakita natin ang lubos-lubos na pagmamahal sa ating kapwa. Purihin ng Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.